Lumapit ka. Rusi, hindi ba kakapublic lang niya kasama ni Gaike? Nagkikita pala siya ng iba dito? Xiaonan, ano? Ngayon, hayaan nating si Divang Liu, ang ating reyna ng awit, ang pumili ng isang kaibigan para padalhan ng text message. Nan, tingnan natin kung magiging matagumpay ang kanyang sagot. Ang pinakagwapong si Jiang Haochen. Sino ba itong Jiang Haochen? Nasa unang pwesto pa sa contact list ni Divang Liu. Di ko siya kilala. Tingnan mo itong nakalagay na pangalan. Baka naman bagong boyfriend niya ito. Yang Haochen. Halika rito. May problema ako. Pwede bang makahiram ng pera? Ikaw ngayon ang sikat na si Divang Liu. Kailangan mo pa bang manghiram sa akin? Mga 7 o 8 taon na tayong di nagkausap. Paano kung talagang may matinding problema siya? Ano? Natatakot ka? Bilis! Eto na. Tapos na ang performance evaluation ngayong buwan. Sa kabuuan, maayos naman ang resulta. Maliban lang sa iilang tao. Di ko inakalang ganito kasimple ang paraan ni Miss Liu. Pero, epektibo naman pala. Tingnan mo, may buot may sentimos pa. Mukhang binigay na ni Ginoong Jiang ang lahat ng kanyang pera sa'yo. Palagi naman siyang bukas palad pagdating sa akin. Ah, ganun pala. Kaya, tawagan natin si Ginoong Jiang. Sana, sa hinaharap, magkaroon na siya ng kamalayan laban sa scam. Si, Lumingon ka. Tumigil ka nga at makinig. Tingnan mo si Song Liang. Dinala ng kanyang subsidiary company ang 30 million na performance ngayong buwan. Tingnan mo naman si Zhao Wen. Nagdala rin siya ng mahigit 20 milyon sa kumpanya ngayong buwan. Ikaw, anong nangyari? Ngayong buwan, ikaw lang ang nagdulot ng 200,000 piso na lugi sa kumpanya. Gusto mo pa bang ganito? Honey, Ayaw mo pa bang tumigil? Ayaw mo pa bang tumigil? Gusto kong malaman kung ano ba talaga ang ginagawa mo buong araw. si Jiang Haochen po ba ito? Pamilyar yata ang boses na ito. ha? Yun nga, medyo busy ako ngayon. May ibang usapan ba tayo mamaya? Si, tumawag ako sa'yo para sabihin sa'yo, huwag kang maniniwala agad sa kahit sinong mag-text sa'yo. Ibabalik ko sa'yo ang pera mamaya. Huwag kang madaling maloko sa susunod. Parang boses ni Liu Rusi to ah. Si Liu Rusi, ang diyosa ng musika! Siya? Kilala ng isang basurang talent manager si Liu Rusi? Kung kilala niya si Liu Rusi, bakit ganyan ang lagay niya ngayon? Kung kilala nga niya si Liu Rusi, ibibigay ko sa kanya ang buong sweldo ko. Pumasok sa account ang 40 milyong piso. Ha, ito ay simula sa wala. Akala mo ba pag nagpalit ka ng phone at text, kikita ka na ng 5 million? Bibigyan pa kita ng 1 buwan. Kung ganyan pa rin ang pag-uugali mo, huwag ka nang magtrabaho. Umalis ka. Boss Huang, paano siya magtatagumpay kung ganyan siya? Kuya Kiang, tara na. Kain tayo ng barbecue. Ikaw ang taya? Oo, taya ko. Ay, sarap. Magpakita ka naman ng konting hiya. Maraming tao dito. Wala namang nakakakilala sa akin dito. Hoy! Oo nga pala. Kuya Jiang, anong nangyari sa opisina kanina? Dahil lang sa sales performance. Pasensya na, Kuya Jiang. Kasalanan ko. Hindi ako magaling. Wala kang kinalaman diyan. Ako ang may problema. Pero seryoso, sa susunod na buwan, kailangan nating magsikap. Aray, huwag mo akong hahawakan sa ulo. Baka hindi na ako tumangkad at maiinis ka na naman sa akin. Halika, tagay tayo para sa ating pagsisikap. Dahan-dahan lang ang pag-inom. Baka sumuka ka na naman.
Ang tagal nating hindi nagkita. Pagdating mo, isang pangungusap lang. Hamad na. Ako. Parang lasing na talaga. Ang dami naman ng nainom niya. Ang hina ng alak mo. Hoy, Xiaowu, lasing na yung boyfriend mo sa karinderya sa baba. Sunduin mo na siya. Ikaw na sikat na? Si Liu, Rusi? Dito ka pa kumakain sa ganitong lugar? Ano naman kung sikat ako? Tao pa rin naman ako. Kailangan ko ring kumain. Anong tinitignan mo? Wala. Hindi ka ba magagalit ng asawa mo dahil kasama mo ako ngayon? Wala akong asawa. Eh yung girlfriend mo? Wala rin. Ay, pareho pala tayo. Wala rin ako. Hoy, nung nanood ako ng show, may kasama kang artista. Si Gaike, di ba? Arrange lang yun ng company para sa publicity. Wala talaga akong gusto sa kanya. Pero, bakit ngayon ka lang ulit nakipag-ugnayan sa akin? Abala kasi sa trabaho. Abala sa pag-aasikaso sa mga magagandang boss. Hindi, ako kasi, ganito lang talaga ang trabaho ko. Wala ka bang nagustuhan sa lahat ng taong yon? Sandali lang. Hello? Ma? Ano yun? Dapeng, may anak yung katrabaho ng tatay mo. Teacher siya sa junior high. Mabait at maalaga. Magkita kayo sa weekend. Sige. Alam ko na. Pag-uusapan natin pag-uwi. Ano yun? Pinapapunta ka sa blind date? Ha? Anong hinahanap mo sa magiging date mo? Wala naman. Basta, mabait. Ako, kamusta? Huwag mo akong biruin. Hoy! Ang laki ng perang pinadala mo sa akin kanina. Ibabalik ko sa'yo. Ay naku! Noon, kung hindi mo binigay sa akin ang huling 520 piso mo para sa pamasahe, hindi ako magiging sikat na Liu Rusi ngayon. Sinabi ko na sa'yo noon, babayaran kita ng 10,000 beses. Hindi pwede yon. Sobrang laki nito. May problema ang bank account ko ngayon. Sa'yo muna yan. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko kanina. Xiao Chen, mahal kita. Maging tayo na. Di ka pa kumakain. Hoy, tigil. 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 Kumain ka muna. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kumain ka muna. Anong hinihintay mo? Sakay na. Oy bro. Oy. Xiaowu, mabuti na lang. Ikaw na muna bahala kay Xiao Nan. Hoy! Parang si Liu Rusi yung tao na yon, ha? Saan tayo pupunta? Anong amoy ng bahay mo? Ha? Mukhang mahirap talaga ang buhay mo nitong mga nakaraang taon. Isa lang ako sa mga pangatlong klase na talent manager. Ikaw ay isang superstar. Diretso kang pumasok sa bahay ko? May lakas ng loob ka? Oy! Hindi mo ba nakikita? Talagang gusto mo ako, no? Hindi ba't sa litrato ko? Wala, may sakit ako nitong mga nakaraang araw. Hindi ko naayos. Matagal na tayong hindi nagkita. Mas direkta ka ngayon. Matagal na tayong hindi nagkita. Mas mahiyain ka ngayon. At ngayon, narito ako mismo sa harap mo. Hatsing. Pasensya. Ito ang maglilinis sa iyo. Kailan
Kailan pa tayo nagkaroon ng ganitong litrato? San Ashi? Yeah. Hindi maganda ang kuha natin sa huli. Kumuha ulit tayo. Kumuha ulit. Kumuha ulit tayo. Hoy, dito. Maganda ang ilaw. Si, 3, 1, 21. Nung estudyante pa tayo, lahat ng bagay ay ginagawa mo. Pero hindi mo. Noong estudyante pa tayo, napakagaling ng mga marka mo. Natatakot ako na makasagabal sa iyo. At ngayon? Ngayon, ikaw ay isang superstar. Ako ay isang maliit na talent manager. Napakalaki ang pagkakaiba sa pagitan natin. Wala namang pagkakaiba. Wala. Sa harap mo. Ako ay palaging ang orihinal na Liu Rus. Chang Haochen. Mahal kita. Magiging magkasama ba tayo? Ako talaga Paano ako makakasiguro? Masama sa katawan ang pag-inom. Yang Haochen, araw-araw kang masayang masaya. Paano ka nakangiti pa? Pinaputol ako ng boss sa kontrata ni Xiaonan. Ano pa nga ba? Niwala siyang makuha na trabahong pag-arte. Akala mo ba charity ang kumpanya natin? Sayang lang sa oras. May potensyal si Xiaonan. Boss Huang, Alam kong ganyan ang sasabihin mo. pangako sa pagtaya. 2 milyong kita sa isang buwan. Ako ang magiging manager niya. 5 taon na akong manager. Hindi pa umabot ng ganyan ang kita ko. Aray, sabi ni Boss Wang. Kung hindi, ikat mo ang kontrata niya. O, pirmahan mo ito para sa akin. Ikat mo na lang ang kontrata niya. Pag umalis siya, ikaw ang mag-aalaga ng aso. Hindi ka naman magbabayad ng 2 milyon sa kumpanya. Tama na. Pipirmahan ko. Yang Haochen, talagang hindi mo alam ang limitasyon mo. Kapag hindi mo natupad ang pangako sa pagtaya at wala kang perang pambayad, ano na ang gagawin mo? Good morning, Kuya Xiang. Lasing ka na naman kagabi? Wala ka bang ginawa sa akin nung lasing ako? Anong kalokohan yan? Si Xiao Wu ang naghatid sa'yo kahapon. Kakaiba nga. Parang nakita ko si Pop Diva Liu kagabi. Hoy, nabasa mo ba yung chika kay Pop Diva Liu? Ano? Anong chika? Yung pagiging sila ni Pop Diva Liu at ni Gaike. Malaking balita yon? Hindi mo alam? Kumusta? Opo? Ginang Liu, ang Gecko Company ay matigas ang posisyon. Sabi nila, ang iskandalong ito ay pinag-usapan ng 2 company at sabay na pinush para sa hype. Miss Liu, ikaw ba? Ay may boyfriend? Yung tao na pinahanap ko sa'yo, kaya't kontakin mo agad sila para i-clarify ang iskandalo. Kami ay bagong magkasama lang, hindi dapat dahil sa iskandalo. Miss Liu, pinahanap mo ako. Ang tao ay isang third-rate agent lang. Mayroon lang siyang isang artista na hindi kilala at malapit na siyang matanggal sa company Matanggal? Bakit? dahil sa kanyang mahinang performance sa trabaho. Kamakailan lang, nag-sign siya ng isang performance guarantee contract sa company. Siguro mahirap ang buhay niya ngayon. Hello? Ano? Ikaw ay nagpapakilala? Dapat sinabi na ng nanay mo sa iyo bago ka dumating. Ang dowry ay 380,000 pesos at hindi ako gagawa ng trabaho pagkatapos ng kasal. Kung tatanggapin mo, pag-usapan natin ito. Narinig ko na ikaw ay isang agent. Dapat kilala mo ang maraming artista? Kilala mo ba ang Liu Rusi? Siguro kilala. Hindi kilala ay hindi kilala. Ano ang ibig sabihin ng siguro kilala?
Sa trabaho mo, ang nakita lang ay kilala? Hindi. Ito ang unang pagkain natin. Maaari ba tayong mag-usap ng mas magaan? Ikaw, sino ka? Hindi mo ba nakita na kami ay nagpapakilala? Siya ay boyfriend ko. Ano ang ibig mong sabihin sino ako? Liu Rusi? Siya ay Liu Rusi. Sumakay! Kung hindi mo talaga gusto ako, hindi ko ipipilit. Ang nangyari kahapon ay hindi nangyari. Hindi. Hindi ko ibig sabihin iyon. Bakit hindi mo ako direktang sinasagot? Akala ko kami ay magkasama. Pero hindi mo ako pinaniniwalaan. Huwag kang umiyak. Anong ginagawa mo? Pupunasan ko ang luha mo. Ayaw mo ba? Si kay. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Ako? Mahal kita. Pero hindi ako karapat-dapat para sa iyo. Ngayon, Ngayon, mas hindi ako karapat-dapat. kaya naghanap ka ng iba. Dahil noong nag-online ako, nakita ko kayo ni Gaike. Hindi ba kayo ay? Ang relasyon namin ni Gaike ay gawa-gawa lang ng company. Ang picture namin na naghawak kamay ay staged lang. Wala talagang relasyon sa amin. Totoo ba? Hindi mo ako pinaniniwalaan? Ano ba ang nangyari sa kontrata mo sa company? Wala. Ako ang bahala. Sandali lang. Pinahanap ng assistant ko ang contact ng mga malaking director at mga resources para sa variety shows. Ibibigay ko lahat sa iyo. Hindi na. Kunin mo na lang ako. Malapit na rin matapos ang kontrata ko. At may tao sa company mo na palaging nagtatanong tungkol dito. Mas mabuti na kunin mo ako. Sigurado ka? 2 milyon kada buwan? Maganda ang potensyal ni Xiaonan. Tignan mo. Dahil magkasama na tayo ngayon, hindi ko dapat habang buhay na nagdadala ng problema. Okay. Kaya dapat mong sabihin sa akin kapag talagang hindi na kaya sabihin mo agad sa akin. Atme, Huwag kang maghanap ng iba. Sige, dito lang ako. Maraming tao sa baba. Hindi maganda kapag nakuhanan ng picture Bakit ka napunta dito? dahil sa 2 milyon. Pero nakausap ko na si Xiaonan para makipag-usap sa isang company dito. Oh, Ay, huwag mong kalimutan ang napag-usapan natin. alam ko. lumapit ka. Rusi, hindi ba kakapublic lang niya kasama ni Gaike? Nagkikita pala siya ng iba dito? Xiaonan, Kuya? Xiaonan, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo dito? Alam ko. Urahin mo na agad yung video. Kuya Jiang? Ikaw ba? Nagde-date ka kay Ate Liu? Kaya yung pinakagwapong lalaki sa variety show na yon, ikaw yon, di ba? Di ba? Matagal na kayong magkakilala? Matagal na kayong magkakilala? Anong pinagsasabi mo para ito sa anti-scam campaign ng variety show na yon? Inatasan ng kumpanya. Totoo? Siyempre, totoo yon. Burahin mo na. Huwag kang maging pabigat sa iba. Sige na, makinig ka. Kailangang makuha natin ang project ngayong araw. Tara, Hoy, Kuya Jiang, hintayin mo ako. ang galing mo namang mag-flirt? Hoy, hindi ba't para mag-usap ng collaboration tayo rito? Bakit walang tao? Magandang araw. Kayong dalawa, hoy. Kayo ba mula sa Qingyu Company para pag-usapan ng collaboration? Oh. Tara po rito. Ang kumpanya namin. Bakit ngayon? Hoy, Ngayon kasi, si Tianho pupunta rito para pag-usapan ang renewal ng kontrata. Kaya nandito lahat para lang makakita. Hindi naman yan endangered species. Anong nakakatuwang panoorin? Tara, kayong dalawa. Umupo po kayo rito. Ah. Umupo po rito. Yun nga pala. ito yung profile ng aming si Xiaonan. Tingnan nyo. Sige. Sandali lang po kayong dalawa. Tatawagin ko ang aming product director.
Salamat sa effort. Huwag kang kinabahan. Sandali lang to. Ipakilala mo ng maayos ang sarili mo. Oy, Xiaonan, Kahit sino na lang dinadala rito sa kumpanya. Ha? Kumpanya? Charity? O palengke? Paalisin nyo yung dalawang yan. hoy, tigil! Hoy, pakitignan mo ulit. Tignan mong mabuti. May potensyal si Xiaonan. Hoy, pwede namin babaan ang talent fee. Basta bigyan lang ng isang buwang trial period. Ni wala pang 100k na followers, ganyan lang ang live selling data niya. Anong karapatan niyang mag-endorso ng produkto namin? Hoy, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. SSH. Sangge, ayos ka lang po? Tara, sasabihin ko sa'yo. Halika. Hoy, tignan mo kung sino yon. Tignan mo nga kung sino yan. Ang mga produkto ng kumpanya namin, si Queen Liu ang endorser. Dinala mo pa tong walang pangalang maliit na role. Ikaw ang mag-endorso ng produkto namin? Anong karapatan mo? Bitawan mo ako. Aray, Queen Liu. Haha. Hoy, sa sitwasyon ng kumpanya ninyo na nakikita ko, ipagpaliban muna natin ang ating collaboration. Hoy, wag kang hoy ng hoy. Ano ba? Sasabihin ko sa'yo ha. Dahil sa'yo, kinansela ni Queen Liu ang endorsement deal namin. Alam mo ba kung gaano kalaki ang epekto nito sa kumpanya namin? Ikaw mismo ang may masamang ugali. Bakit mo isisisi kay Brother Jiang? Umalis kayong dalawa dito. Bumilis kayo, umalis na. Ayoko na kayong makita ulit. Ang mga taong to, sobrang kupal talaga. Kailangan nyo ba ng tulong? Mag-isip tayo ng ibang paraan. Pero ito na ang huling araw. Anong ibang paraan pa ang meron? Oy, Oh, ha ha ha. Jiang Haochen, wag mong sabihing walang puso ako ha. Meron akong isang offline event dito. 500,000 pesos ang talent fee. Dalhin mo agad si Xiaonan dito. Bakit biglang naging mabait si Song Liang? Ay naku, Sige, wag na nating isipin. Pumunta muna tayo. anong event ito? Sa ganitong lugar pa. Anong lugar ito? Wag mong sabihing hindi ako mabait. Naisip ko kayong dalaga kaagad para sa event na ito. Mamaya, sumama ka sa akin sa loob. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi. Anong klaseng event ba talaga ito? Nandiyan sa loob si G, Yao ng Star Media. Malalim ang pakikipagtulungan niya sa kumpanya natin. Basta ma-entertain lang siya ng maayos ni Xiaonan, 500,000 piso. Tara na tayo. Jiang Haochen, wag mong abusuhin ang kabaitan ko. Nakausap ko na si Ji Yao, napagkasunduan na. Ikaw na ang bahala sa problema mo. Inuman lang naman yan, di ba? Sasabihin ko sa'yo, kung hindi mo matapos ang sales target mo sa buwang ito, hindi lang kailangan mong puna ng kulang, kailangan mo ring magbayad ng 2 milyong piso sa kumpanya. Ano? Ang bagay na ito, itinatago mo pa rin kay Xiaonan. Sasabihin ko sa'yo, gusto ka sanang tanggalin ni Boss Huang. Pero para maprotektahan ka ng ating manager na si Jiang, pumirma siya ng risk agreement sa kumpanya. Kung hindi niya matapos ang 2 milyong piso na target sa buwang ito, Kuya Jiang, huwag na. Pumayag akong sumama. Ay, yan ang tama, Tara. Kalokohan. May iba pa tayong paraan. Hindi ko hahayaang gawin mo yan. Umalis tayo. Aray, Nakakainis talaga. nakakatawa pa sa'yo. Kuya Jiang, ayokong magdusa ka dahil sa akin. Hindi lang dahil sa'yo, dahil din sa sarili ko. Sige na, may live streaming pa bukas para sa isang clothing brand. Sana may himala. Ay, Mabuhay! Maligayang pagdating! Ginoong Liu, tama ba? Magsisimula na ang live. Dalhin mo na sila para magbihis. Xiaonan, bilis! Salamat sa agarang pagdating. Narito ang aming real-time data. Ako ang dapat magpasalamat sa inyo. Dito na matatapos ang lahat. Ang impromptu dance ni Xiaonan ay trending na agad. Lumampas na sa 1 milyon ang benta sa live. 2 oras na lang. Kulang pa ng 2 milyon. Halika, uminom ka at magpahinga sandali. Ang galing ng performance mo ngayon.
Kaya nating maabot ang target ng buwang ito sa live na ito. Kalahating oras na lang. Kapit lang. Ginoong Xiangnan, pinagod mo ang sarili mo ngayon. Magpahinga ka na ng maayos. Ang susunod na bahagi ay kay Ginoong Tingnana. Kayong dalawa. Pinagod ninyo ang sarili ninyo. Kami na ang bahala sa pagtatapos ng event na ito. Ano ba ang ibig sabihin nito? Hindi ba maganda ang ginawa ni Xiaonan? Bakit kailangan pa sila? Jiang Haochen, ang level ni Xiaonan. Anong silbi ng pagiging sikat lang sa pagsasayaw? Sa live selling, kailangan pa rin ng top influencer. Ano? Jiang Haochen, huwag kang magmalaki. Ang KPI ngayong araw na ito, huwag mo nang pangarapin. Ate Liu, hindi natapos ni Ginoong Jiang ang bet. Matatanggal na siya. Puntahan mo na si Wei Che ngayon din. Ate, malapit na ang performance. Kanselahin ang performance. Kausapin ang legal department. Isama mo ang aking manager. Baguhin ang kontrata. At saka, kausapin ang brand jewelry manager at ang manager ng Xingtu. Sabihin mo lang sa kanila na may collaboration ako. Ipapamigay ko. Ang kabuuang benta ngayong buwan ay 1,999,000. Basta, yung sistema ng kumpanya ay pansamantalang nagkaproblema sa pag-record. Kulang ng 1,000. Ako na ang sasagot. Kukunin ko sa bulsa ko. Kulang ng 1,000. Kulang talaga. Akala mo ba sa palengke, to, pwedeng magpabarya? Jiang Haochen, huwag kang magpatawa. Malinaw sa kontrata, bawat isa ang magbebenta. Akala mo ba laruan lang to? Pwede pang maglagay ng sariling pera? Boss Huang, ang ganyang klasing tao sa kumpanya, sirain lang ang ugali ng lahat. Kayong mga dalhin ng tao para agawin ang benta namin. Nagpapakapagod kami para sa kumpanya. Tapos, yung 1,000 lang ang pinag-iinitan nyo. 1,000? Tingnan mo nga, ang mga ahente sa kumpanya namin, sino ba ang hindi umaabot ng 10 milyon kada buwan? Pinapayagan na siyang magbenta ng 2 milyon lang. Malaking pabor na yan mula kay Boss Huang. Tapos, makikipagtawaran ka pa? Ang sama mo, Song Liang. Hey, Ako ang sama? Jiang Haochen, isang putik ka lang na hindi na maitatayo. Kung mananatili ka, hadlang ka lang sa pag-unlad ng kumpanya. Tama ba? Sige na. tigilan mo na. Jiang Haochen, mag-empake ka na at umalis ka. Umalis na tayo. Gusto mo bang hiramin mo ang sako ko para sa mga basura mo? Liu Tianhou, nagbago na ba ang isip mo? Liu Tianhou. Sino ang may lakas ng loob na tanggalin ang aking Jingjing? Uy, Lu Tianhao, ano ito? Si Jiang Haochen ngayon ang aking kontratadong ahente. Ang kontrata para sa endorsement ng L Brand Jewelry para sa tag-init. At ang regular guest contract sa Star Chart, lahat ng halagang 20 million ay naitala sa performance ni Jiang Haochen. Ngayon, ano sa tingin mo? Sapat na ba ito para pantayan ng 1,000 pesos? Queen Liu, President Chen, bakit kayo naparito ngayon? Diu, kung hindi pa ako dumating, hindi ba kayo maghihimagsik? Hanggang sa tao ni Queen Liu ay inyong ginagalaw. Mukhang ayaw mo nang magpatuloy bilang presidente. Tao ni Queen Liu. Hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag nang pumunta? Bakit ka pa rin pumunta? Kung hindi pa ako dumating, ano kaya ang mangyayari sa iyo? Napag-usapan na namin ni Jiang Haochen. Siya ang magiging aking kontratadong ahente. Kung palalayasin ninyo siya, mukhang hindi kayo interesado sa aking kontrata. Kung ganon, umalis na siya. Queen Liu, sandali lang. Bibigyan kita ng kasiyasyang paliwanag ngayong araw. Huang, kung hindi mo ako bigyan ng paliwanag ngayong aki, ipake ka ng iyong mga gamit. At umalis ka, pakilabas. Si Jiang Haochen. Si Jiang Haochen ay pumirma ng isang gambling agreement sa akin. Kung hindi niya ito matapos sa loob ng 1 buwan, aalis siya sa kumpanya ng kusa. Ang agreement. Ang naman, Gambling agreement. Sa aking kaalaman, ang gambling agreement na ito ay matagal nang natapos ni Jiang Haochen. May tao sa inyong kumpanya na sinadya itong hadlangan upang pigilan siya na matapos ito. President Chin, ang sinabi ni Queen Liu, sisiyasatin ko ito ng mabuti. Ibabalik ko ang dangal ni Jiang Haochen.
Siya iyon. Siya ang palaging humahadlang sa amin. Wala yan. Boss Chin. Xiaonan, paano mo nasabi yon? Ako pa nga ang tumulong sa'yo mag-isip ng paraan. Sinadya mo lang kaming gipitin. Kung hindi dahil sa'yo at kay Dina na nakisawsaw sa livestream na yon, hindi sana kami nabigo sa agreement. Nabigo kayo, nabigo. Anong minamadali mo? Ikaw, Tama na. Narinig ko na ang nangyari sa inyo. Hindi dahil sa hindi magaling si Jiang Haochen, kundi sa may problema ang artistang kinontrata ng kumpanya natin. Hindi si Xiaonan. Boss Chin ang nagsasalita. Makinig kang mabuti. Liu Tianhao, napagkasunduan na natin to. Si Jiang Haochen ay mananatili sa Qingyu. Tungkol sa iba, bahala ka na. Wala na akong pakialam. Huwag na nating maulit pa ang ganitong pangyayari. ang bait mo naman. Huwag ka masyadong masaya. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Boss Chin? Tumapayag kami sa lahat ng sinabi mo. Pero, siya, hindi pwedeng manatili sa kumpanya. Pasensya na, Kuya Kyang. Ako ang pabigat sa'yo. May potensyal si Xiaonan. Ano naman ang silbi ng potensyal? Ang hindi namin kakulangan sa kumpanya ay ang mga artistang may potensyal. Kung hindi siya napapansin ng mga manonood, kasalanan niya yon. Ano pa ang silbi niya dito? Nangunguha lang ng libreng pagkain? Napagkasunduan natin dati. Kapag natapos ko ang performance agreement, hindi niyo siya tatanggalin. Xiaonan. Tama ka. Pero kanina lang, nagbigay ng direktiba si Boss Chin, di ba? Para maprotektahan si Shani, si Ate Liu ay nakipagkasundo na kay Boss Chin para sa ilang bagay. Siya, sa tingin ko, kalimutan na lang natin. May kanya-kanya tayong kapalaran. Kuya Kyang, wala akong kwenta. Salamat sa lahat ng tulong mo sa akin. Ako, siguro, hindi nga ako para rito. Kung ganito na ang sitwasyon, sasamahan kita. Ikaw? Ano ba yung ginagawa mo? Xiaonan, huwag. Kung ayaw sa'yo ng Qingyu, tayo na lang ang magtayo ng sarili natin. Ipakita mo sa mga hindi naniniwala sa'yo ang tunay mong kakayahan. Ang Qingyu ay hindi ka gusto. Magtayo tayo ng sariling grupo para makita ng mga hindi naniniwala sa'yo ang tunay mong kakayahan. Jiang Haochen, kahit binigyan ka ng kumpanya ng napakaraming resources, hindi mo naman napakinabangan. Magtatayo ka pa ng sariling grupo? Akala mo ba dahil nakakapit ka sa Divang Liu, magiging Superman ka? Alam mo ba ang ginawa ng Divang Liu para sa iyo? Tapos na? Pasensya na, napunta ka rito nang walang nangyari. Hindi na natin kailangan magsalita ng ganito. Kung gusto mong umalis, hindi naman masama. Ang desisyon mo, sinusuportahan ko. Hoy, Divang Liu, nag-usap kayo ni Boss Chin. Iyon ay kung mananatili si Jiang Haochen. Halika. May tiwala ba kayo? Meron. Kasali ako. Tara. Qingyun, tama? Ayaw ko. Ikaw, Ayaw ko rin. Ano ang plano mo? Sumali si Xiaonan sa variety show na Masked Singer King. Kailangan mo nang sumali bilang individual na trainee. Kailangan nating magplano. Mas nahuhuli siya kumpara sa ibang contestants. Hoy, Bro Jiang, Sis Liu, saan tayo pupunta? Sa akin muna. Ang bahay mo ay napakaliit. Paano tayo titira? Nakapunta ka na sa bahay ni Bro Jiang, Sis Liu? Hindi. Nagbibiro lang siya. Oo, tama. Hula-hula lang. Sa kalidad ng buhay niya, wala na ang bahay. Hindi problema. May recording studio ako sa malapit. Kung hindi, sa akin muna. Sige. Sige, tara na. Umupo kayo kung saan gusto. Heto, ito na ang magiging pansamantalang opisina ng ating studio. Tingnan ninyo. Umupo. Wow, Ate Liu, ang ganda ng recording studio mo. Ang profesional. Pwede na. Halika.
Hello? Oh, si? Anong nangyari? Inanyayahan ako ng programang Masked Singer na maging hurado. Magandang balita iyan. Hala, Ate Liu, ito ba ang larawan mo noong kolehiyo? Ang ganda. Hoy, Kuya Jiang, Ate Liu, nandito kayo sa larawan. Mag-selfie tayo, halika. Halika. 3, 2, 1, yay! Itong kuha natin ay hindi masyadong maganda. Isa pa, isa pa. Dito tayo kumuha. Halika. Ako. Haha. Bakit ganyan ang tingin mo sa amin? Matagal na ba kayong magkakilala? Kaya pala, tinutulungan ka ni Liu Tianhao? Ganito pala. Ano bang sinasabi mo? Ganun pala. Kayong dalawa. Ano? Kayong dalawa. Magkaklase kayo sa college? Nakuha mo. Matalino nga, di ba? Sabi ko nga, Sige na, huwag kang magbiro. Lapit ka, may seryosong usapan tayo. Kung nakapagdesisyon na tayong sumali sa programang ito, dapat seryoso tayo. Kausap ko yo. Narinig mo? oh, Simula ngayon, intensive training. Ito ang schedule mo. gigising ka ng 5 a.m. Bro, Siyempre, akala mo ba madali lang mag-debut? Dapat mahigpit nating hawakan ang oportunidad na ito. Pero, medyo sobra nga ang 5 a.m. Pero hindi nagbibigay ng maraming pagkakataon ng stage. Kaya mo yan. ay, Narinig mo ang sinabi ni Ate Liu? Mag-practice ka ngayon? May programa pa akong i-record, mauuna na ako. Samahan mo siya sa practice. Bisita ko kayo kapag libre ako. Sige. Sige, mag-focus ka sa trabaho mo. Para sa nangyari ngayon, salamat. Anong tinitingnan mo? Nag-e-ensayo ka? Di ba sinabi kong mag-ensayo ka ng kanta? Anong ginagawa mo? Jiangge, anong kanta ang i-ensayo ko? Tumayo ka. Kumanta ka muna ng kahit ilang linya. Pakinggan ko. Wu Biyinghua. Sakto lang. Ang pinakamalaking problema, yung boses mo, walang gaanong naaalala. Oy, sandali. Hoy, ano yon? Dadalhin ni Song Liang si Tina para sumali sa Masked Singer God. Ha? Jiangge, bakit nandito ka pa rin sa training camp? Akala ko, makakakuha ako ng insider info. Hindi ba sapat to? Sumikat si Tina nang sumali siya sa music show kong I'm Crazy for Singing. Narinig ko na rin siyang kumanta. Talagang memorable ang boses niya. Kung sasali siya, malaking bantay yan sa'yo. Jiangge, ngayon, di ko nga alam kung anong kanta ang aawitin ko. Wala akong interes sa kahit sino ngayon. Hintayin mo ako dito. May paraan ako para manalo ka sa kompetisyon. Kanta? Ano pa ba? Sagipin. Paborito. Bakit hindi ko pa to naririnig na mga kanta? Ha? Imposibleng narinig mo yan. Hindi pa nailalabas yung mga kantang yan. Pero para sa paligsahan mo, sapat na yan. Pag-alon ng dagat, buwan, lamig, at hamog. Ha?
Ang ganda ng liriko. Hahaha, pero yung kantang to, kailangan kantahin sa Cantonese. Sa bigkas mo, mas mabuting pumili na lang tayo ng iba. Pero Kuya Jiang, saan mo nakuha tong mga kantang to? Bawat isa dito, pang hit na level. Huwag mo nang isipin yon. Ang trabaho mo ngayon ay pumili ng magandang kanta. Kapag napili mo na, saka ka mag-ensayo. Kapag gamay mo na, sa tulong ng kantang to, kahit abutin ka pa ng finals, kaya mo nang makipagsabayan kay Ate Liu? Eddie, magiging susunod na Ate Liu na ako? Tama, ikaw na ang susunod na diva. Sabi ko sa'yo, mag-ensayo ka ng mabuti para sa paligsahan, mag-perform ng maayos, at lumaban ng todo. Ipakita mo sa kanila, tingnan natin kung kaninong pagkakamali, yung pag-terminate nila sa'yo. May tiwala ka ba? Meron? Pero, Kuya Jiang, balikan natin yung usapan. Sabi mo, para sa kagaya ni Ate Liu, na napakagaling, ano kayang klaseng tao ang bagay sa kanya? Bakit ang hilig mong mag-chismis? Ang importante, pumili ka ng kanta. Halika, sabay tayong mag-aral. Sige na, bukas na ang recording. Umuwi ka na at magpahinga ng maayos. Kinakabahan. Medyo kinabahan pa rin ako. Haze, Ate Liu, bakit hindi mo ako dinalaw? Bukas na ang kompetisyon. Kumusta ang paghahanda? Huwag mo na siyang pansinin. Halos handa na ang lahat. Bukas, tingnan na lang natin kung paano siya magpe-perform. Sige, naiintindihan nyo na ang format ng kompetisyon. Wala na akong ibang sasabihin. See you tomorrow! See you tomorrow. Bukas, pupunta si Ate Liu para sumuporta sa akin. Nababaliw ka na ba sa kakapraktis ng kanta? Hurado siya. Siya ang magmamarka. Talaga? Pwede bang pakiusapan si Ate Liu na bigyan ako ng mataas na marka? Hindi pwede. Mukha bang ganoon ang atilyo mo? Umuwi ka na at matulog. Oh. Sa programang ito, sumasali tayo sa pangalan ng individual. Inayos ng Old Dream Company ang lahat ng ito para sa atin. Okay lang. Pagkatapos ng programang ito, magiging maayos din ang lahat. Kumusta, mga kalahok? Magsuot ng maskara at sumunod sa akin. Kaya mo yan. Oy, malayo pa lang. Nakikita ko na yung taxi. Akala ko sino? Ikaw pala, Manager Jiang. Ano? Taxi ang dala mo para sa audition. Anong pakialam mo? Hindi ko inakala na pag-alis mo, ganto na lang ang lagay ng Qingyu. Yung pumasok kanina, si Xiaonan yun, di ba? Para sa akin, mas mabuti pang umuwi na lang si Xiaonan. Magpakumbaba ka na lang dahil kay Miss Liu. Maaari pa naming tanggapin ang Qingyu. Kayong mga yon, walang mata. Ngayon, patutunayan ko sa'yo na ang pagpapalaya kay Xiaonan ang pinakamatalinong desisyon ng isang manager. Ha? Sige, Jiang Haochen, tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang dalhin yang walang kwentang yan. Oh, alam mo ang rules ng kompetisyon. Ang mananalo ang magtatanggal ng maskara ng talo. Inaabangan kong makita si Xiaonan na matanggal at matanggalan ng maskara. Eh! Eh! Sir, magandang araw. Ang mga manager at audience, sa pangunahing pinto. Dito po ang daanan ng mga kalahok. Kalahok po ako. Isang mamamayang mapagmalasakit, hayaan mong durugin ng mamamayang mapagmalasakit na to ang lahat. Aray.
Maligayang pagdating sa Masked Singer God. At ngayon, pakisalubong natin ang ating mga hurado. Unang salubungin natin si Ginoong Akun. Salubungin natin si Ginang Naying. Ngayon, salubungin natin ng masigabong palakpakan ang huling hurado para sa araw na ito, ang napakasikat na diva ng Chinese music scene na si Liu Rusi. Salamat sa inyong mainit na pagtanggap. Malamang alam na ninyo ang format ng kompetisyon, pero uulitin ko pa rin. One-on-one na laban ang format ngayon. Ang mananalo ang magtatanggal ng maskara ng talunan, at ang maskara ng talunan ang magiging bahagi ng base ng tropeyo ng kampiyon. Kaya ngayon, unang salubungin natin ang ating unang kalahok. Tesa. Salamat sa performance ni VC. Sunod naman, salubungin natin ang kalaban niya, si Damong Ligaw. Kalahok na Damong Ligaw. Yung ganyang kapusukan, halatang walang respeto sa entablado. Sa tingin ko, hindi na niya kailangang magpatuloy. Host, paalisin mo na lang siya sa kompetisyon. Host, paalisin mo na lang siya sa kompetisyon. Hinahangaan ko ang mahigpit na pagtingin ni Guro Nayu sa musika. Pero dahil andito na ang kalahok sa entablado, dahil sa respeto natin sa musika, dapat hayaan mo muna siyang tapusin ang kanta bago ka magdesisyon. Tama. Ngayon, ibigay natin ang entablado sa ating kalahok na si Damo. Ang ganda ng tugtog. Anong kanta? Shh, huwag kang maingay. Ang ganda ng boses. Ang galing! Sa linyang ito ng kanta, narinig ko ang sarili ko. Ito ba ay? Bakit pamilyar sa akin ang kantang ito ni ito? Xiaonan, bakit pamilyar sa akin ang kantang ito? Tingnan mo ang buwan. Wild grass. Wild grass. Wild grass. Isa ito sa dalawang pinakamagandang boses na narinig ko sa buong buhay ko. Ang isa pa ay nakaupo ngayon sa panel ng mga hurado. Gaya ng isang reyna ng musika, maaari po bang magbigay ng komento? Tungkol sa kakayahan ng kandidatong ito, kinikilala ko ang kanyang kakayahan. Inaasahan ko rin ang kanyang susunod na pagtatanghal. Para sa propesyonal na pagsusuri, hayaan nating si Teacher Naying ang magsalita. Ang ganitong uri ng may likas na talino ay tiyak na may malaking potensyal. Ano pa ang kailangang ipagpatuloy? Host, diretso na siya sa unang pwesto. Napakataas ng pagpapahalaga ni Teacher Naying. Ngayon, pakiusap sa mga hurado na magbigay ng puntos sa... Ngayon, pakikuha natin ang score mula sa ating mga hurado para sa dalawang kalahok. Sige, maraming salamat sa ating mga hurado. Ang final score ni VC ay 82 puntos. Pagbati natin si VC. Kasabay nito, pakilabas natin sa entablado ang ating kalahok na si Yekaw. Pakikuha ang score ng mga hurado. Pagbati, ang final score ni Yekaw ay 92 puntos. Pagbati kay Yekaw sa pagkapanalo sa labanang ito. Okay, ngayon, hayaan nating si Yekaw ang mag-alis ng maskara ng natalo. At ilagay ito sa grinder sa tabi. Ang maskarang ito ang magiging base ng tropeo ng champion natin ngayong araw. Ikaw na ang gumawa nito.
Salamat. Masyado pang mabait. Kapag iba na ang nag-alis ng maskara mo, hindi sila magpapatawad. 1, Sige, kaya't ang nanalo sa labanang ito ay napagpasyahan na. Ngayon, pakilabas natin ang kalahok para sa ikalawang laban, si Black Swan. Ah, Tunog ni Gina talaga to. Gina, mahal kita. Gina, kulang ka pa. Ngayong araw na ito, sisirain ko ang pag-asa mo ng tuluyan. Ang galing talaga. Tunog ni Tina, talaga to. Bilang isang bagong talento na sumikat nitong nakaraang 2 taon, napakadaling kilalanin talaga ang kanyang boses. At napakahusay pa ng pag-interpret niya sa kantang ito. Tama. Ito ba ang tunay na kakayahan ni Tina? Malugod nating tanggapin ang susunod na kalahok. Batiin natin si Black Swan sa pagkapanalo sa labanang ito. At ngayon, Ito ang tunay na hari ng entablado. Halika rito. Black Swan contestant, hindi ito ayon sa patakaran. Ang laban ninyong dalawa ay sa semifinals pa magsisimula. Ayoko lang talaga siyang makita sa entablado, kaya gusto ko siyang alisin na yun din. Sino ba talaga to? bakit niya gustong paalisin? Grabe ang galit. Ang yabang naman. Papanoorin ba natin si Wildgrass ng ganito? Hindi ito nasusulat sa script. Bilis! May pagbabago sa schedule. At ngayon, pakisalubong natin si Wildgrass. Wow, grabe naman. Wala na talagang limitasyon. Pumayag ang production team. Ang tindi ng tensyon sa pagitan nila. Ito, panonoorin ko to. Brother Jiang, bakit ka nasa backstage? Huwag ka munang magsalita ng kung ano-ano. Kantahin mo to mamaya sa stage. Noong 16 ka, nung pumunta ka sa Qingyu, ako ang nag-interview sa'yo. Pinahum mo lang ang tono. Sa'yo dapat talaga ito. Anong ginagawa mo? Sige na. Wildgrass contestant, magpalit ka na lang ng black mask. Baka kasi umiyak ka at magkalat ang makeup mo. Nakakahiya yun. Haha. Mga hurado, naghahain ako ng apela, naaawit, ng walang sayo. Malakas ang kakayahan ng Black Swan contestant. Napakalakas ng dating at natatangi ang stage presence. Sigurado ka bang aawit ka ng walang saliw? Sige, simulan mo na ang iyong pagtatanghal. Sandali. Sandali. Hintay ka lang diyan. Pagkatapos kong kumanta, malalaman mo ang pagkakaiba natin. Huwag kang magpakalabis. Kung may talino ka, umatras ka na sa kompetisyon. Samahan ninyo si Tina. Hindi mo kaya. Ngayon, sisirain ko ang pag-asa mo. Palaging matatag ang performance ni Tina. Mukhang sigurado na ang panalo niya sa laban na ito. Tama. Kaya mo yan, Xiaonan. May pasabi sa'yo si Brother Liang. Huwag kang maghanap ng gulo. Wala ang Yun Lixing yun. Oh? Tumahimik kayo? Ibagsak mo yan. Ako. Ang boses na ito ay talagang ibang-iba kay Dingdang, parang may kakaibang dating. Paano posible yun?
Oh? Ito ay talagang nakakagulat. Bukod sa boses ni Queen Liu, matagal na akong hindi nahuhumaling sa isang kanta ng ganito. Kaya ngayon, pakiusap sa ating mga hurado na magbigay ng komento para sa dalawang kalahok. Pakiusap sa ating mga hurado na magbigay ng marka para sa pagganap ni Black Swan. Kung hindi ako nagkakamali, Black Swan, ikaw si Tina, di ba? Napakatinig ng boses mo. Ito ang pinakamahalagang bagay para sa isang mang-aawit. Dagdag pa, ang kantang ito ay estilo mo. Kaya naipakita mo ng husto ang galing mo sa mataas na tono. Kaya talagang magaling. Yuna? Si Tina ng Chingyu Media, di ba? Medyo close ako sa inyong boss Chin. Pero hindi ko alam na may ganitong klaseng mang-aawit ang Chingyu. Salamat. Salamat po sa mga komento ninyo. Talagang maganda ang pagganap mo ngayon. Maaari kitang bigyan ng 95 puntos. Binabati natin si Black Swan sa pagkakamit ng 95 puntos. Napakahirap makakuha ng ganoon kataas na marka. Kaya ngayon, ating abangan ang kanyang kalaban na si Wildgrass. Anong marka kaya ang ibibigay ng ating mga hurado? 95 puntos. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo laban sa akin. Ngayon, sabay nating abangan ang kanyang kalaban na si Yekao. Anong score kaya ang ibibigay ng ating mga hurado? Mga hurado. Xiaonan, wala na talagang masabi ang mga hurado sa performance mo. May konting galing ka rin pala, haha. Kayong dalawa, ako na ang maunang magsasalita. Tungkol sa kalahok na si Yekao. Base sa iyong boses, hulaan ko muna. Ikaw ba si Fan Daxwan? Sa harap ng mga hurado, baguhan lang po ako. Baka hindi ninyo ako kilala. Baguhan? Sige, diretso na ang sasabihin ko. Ang performance mo ngayon ay nakapagpamangha sa akin. Ang ganda at lambing ng iyong boses. Parang isang mahinhing simoy ng hangin at saka ang lyrics at melody ng kantang ito. Sigurado ako, ikaw ang pinakamalaking dark horse sa paligsahang ito. Tama, alam mo ba? Napakaseryoso ko pagdating sa musika. Espesyalista ako sa pag-aaral ng lyrics at melody. Yung lyrics ng kantang ito mo, gusto ko pang lumuhod sa harap mo. Ang kantang dinala mo ngayon, talagang napaka... Tama. Hindi ko pa ito narinig dati. Original composition mo ba ito? Sayang. Ang nagsulat ng lyrics at melody ng So in Love with You na ito ay hindi isang ordinaryong tao. Nene, tanong ko lang, kung ibinigay niya sa iyo ang kantang ito para gamitin sa paligsahan, pwede mo bang sabihin sa amin kung sino talaga ang taong iyon? Kem, Kem, Divang Liu. Ano ang ibig sabihin ng pag-ubo mo? Hindi ba't nakakalungkot kung itatago ang ganitong henyo sa musika? Hindi ka ba nalulungkot? ang ibig kong sabihin, ang kompositor ng kantang ito ay ang aking gold medal composer. Marami sa mga kilalang komposisyon ko ay galing sa kanya. Paano naman yon? Kilala mo ba ang kandidatong ito? Isa siya sa mga baguhan na pinagkakatiwalaan ko. Hindi kaya magbigay ng espesyal na pabor si Liu Tianho bilang hurado? Huwag kang magsalita ng ganyan. Akala mo ba, katulad mo si Liu Tianho? Panahon na para bigyan ng mga hurado ng marka ang ating kandidato na si Yekao. 97 puntos. Kung ganoon kataas ang marka, di ba yon ay pabor? Wow. Nakita mo ba? Ang marka ni Liu Tianho ang pinakamababa. Tiyak ginawa iyon ni Liu Tianho para maiwasan ang pagdududa. Sino sa mga hurado ang hindi mas nakakaunawa sa musika kaysa sayo? Kung ako ang magbibigay ng marka kay Yekao, ibibigay ko rin sa kanya ang pinakamataas na marka. Para bang binubuksan niya ang aking kaluluwa kapag siya'y kumakanta. Ang huling marka ni Yekao sa round na ito ay nanintay na puntos. Bilang panimulang palabas, ipinakita ng dalawang kandidato ang kani-kanilang galing. Nagkaroon ng isang napakagandang labanan, kaya ang nagwagi sa labanang ito ng dalawahan ay si Yejao. Susunod, ang ating nagwagi ang mag-aalis ng maskara ng natalo. Ayaw mong tanggapin.
Ano naman ang magagawa ng isang kanta lang? Kung matatalo man ako, dapat talagang mapaniwala ako. Black Swan. Ang patakaran ay patakaran. Patakaran? Inimbitahan ninyo siya bilang hurado dahil sa kanyang katayuan, madali lang para sa kanyang manalo. Kontestanteng ito, ano ang ibig mong sabihin sa sinabi mo? Tama? Black Swan, kung ganoon, sinasabi mo bang pinag-aalinlanganan mo ang pagiging patas ng aming programa? Tina? Talaga bang si Tina? Wala akong pakialam kung sino ka man, dahil sumali ka sa programa. Dapat mong sundin ang mga patakaran nito. Patakaran? Ang pandaraya ay isa ring uri ng patakaran. Ang tapang naman ni Tina. Humarap ng ganoon kay Queen Liu sa programa. Hindi mo alam? Si Tina ay nasa likod ng Light Whisper Media, isang kilalang malaking kumpanya. Kung may suporta ng kumpanyang iyon, kayang-kaya niyang labanan si Lee Urusi. Sino ang sinasabi mong nandaya? Ikaw ang sinasabi ko. Alam ng lahat na noong isang linggo, dinala mo ang putang inang ito sa kumpanya para suportahan. Ngayon dinala mo siya sa kompetisyon at ikaw na ang hurado. Ganoon ba kasimple iyon? Huwag kang magsalita ng walang basehan dito. Oo, sinusuportahan ko siya. Ngunit bilang hurado, magiging patas at makatarungan ako sa bawat kontestante. Madaling magsalita ng magagandang salita. Pero sino ang makakapagsabi ng may kumpiyansa na hindi ka nakipagsabwatan sa ibang mga mentor? Ano ang Ano, Raf? Kung kayong tatlo ang magmamarka, hindi ako sang-ayon. Tama ba ang sinasabi niya? Hindi namin hahayaang mangyari ito. Hindi talaga papayagan. Teka muna kayong lahat. Huwag muna kayong magulo. Hindi namin hahayaang mangyari itong. Dayaan, dayaan, dayaan. Dayaan, 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 dayaan. Hello? Malapit na ang performance nyo. Magsihanda na kayo. Hayaan ang mga manonood na bumoto. Tahimik po muna tayong lahat. Dahil sa espesyal na kalagayan, pansamantalang nagpasya ang production na ang mga manonood ang boboto sa round na ito. Ano? Tinanggal na niya ang maskara niya. Ilan kaya sa mga manonood ang boboto sa kanya dahil nakilala nila siya? Iyon ang hindi patas. Iyon ang hindi patas. Oo nga. Bakit naman? Bakit naman? Bakit naman? Sila ang tatlo ang magdedesisyon sa resulta ng laban. Ang boto ng mga manonood ay kumakatawan sa opinyon ng lahat. Baka naman natatakot ka. Sige, anong ikakatakot ko? Tara na! Kapag natalo ka pa rin pagkatapos, huwag ka nang maghanap ng dahilan. Kung hindi ka nakipagsabwatan sa mga hurado, akala mo ba mananalo ka? Sinong nakipagsabwatan? Magsihanda na po ang mga manonood. Kunin ang inyong mga remote para bumoto. Sabay-sabay tayong magbilang ng paatras. Sa R1, simula na ang pagboto. Sabay-sabay tayong magbilang ng 3. Matagal na akong fan ni Tina. Siyempre, susuportahan ko si Tina. 3. Mas magaling kasi ang performance ni Damong Ligaw kaysa kay Tina. Live singing pa nga. 2, swerte lang sa kantang pinili. Anong kinalaman niya doon? 1. Tapos na ang botohan. Kaya, Sino nga ba ang magwawagi ngayon? tingnan natin ang huling resulta ng boto. Yes! Mukhang nanalo na ang ating kandidato na si Damong Ligaw. Kandidatong Black Swan. May sasabihin ka pa ba? Kaya ngayon, magpahinga muna sandali ang ating kandidatong Damong Ligaw at maghintay sa susunod na round ng kompetisyon. Samantala, bigyan natin ng mainit na palakpakan ang mga kandidato ng pangalawang grupo para lumabas sa entablado. Ang susunod na lalabas ay Host, parang may nakalimutan ka? Kung ganun, natalo ang kandidatong Black Swan na ito. Ang maskara na sumisimbolo sa kanyang pagkatao, dapat mismo si Damong Ligaw ang... pasensya na. Kaya, Yekaw, durugin mo na ang maskara ng natalo. Ang maskara ng talunan. Sandali? Kung hindi kayang tanggalin mismo ni Black Swan ang maskara para kay Yekaw, dapat man lang ay kanyang ipasa ng personal ang maskara? Tama. Ang patakaran ay patakaran. Ate G, Chinyu, hindi na kami babalik. Sayang ang pagpunta ninyo ni Kuya Song. Teka, Tina, Ano na naman? Ginawa ko na ang lahat ng sinabi ninyo. Ano pa ba ang gusto ninyo? Ano tong ugali mo? pinatunayan na ng botohan ng audience na mali ang mga hula mo. Lahat ng nakaupo dito ngayon ay mga nakatatanda sa iyo. Kung ikaw ang nagkamali, dapat kang humingi ng tawad sa aming lahat. Mukhang mula ngayon,
Mahihirapan na si Tina sa showbiz. Humihingi kami ng tawad. 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 Humihingi Humihingi ng paumanhin, 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 paumanhin, paumanhin. Pasensya na. Kumusta po? Ito po ang susunod na i-order ninyo. Maupo po kayo. Ha? Sino yon? Sino yon? Sino yon? Hindi ba sinabi mo sa akin na walang banta si Xiaonan? Sino ang mag-aakalang puputulin ni Liu Rusi ang hindi pa niya nailalabas na bagong kanta? Si Xiaolu na lang ang ating aasahan ngayon. Hoy! Tina! Tina! Ang susunod na lalabas ay si Su Cheng, ang masigasig na mamamayan. Ang katawan ng taong ito, parang pamilyar? Ang boses. Hindi ba ito ang hit song ni Luciano na Sa Kabilang Ilog? Paano niya nagawang kantahin? Ang kanta ng orihinal na mga awit? Naghanap lang siya ng kahihiyan. Nandito mismo si Divang Liu sa panel ng hurado. Yung intro, Naku! Iba ang dating ng pagkanta niya sa kanta ni Divang Liu. Wow! Magkapareho ang boses niya kay Divang Liu noon. Sinasadya ba niyang gayahin? Hindi ito paggaya. Ito ay pagkakaisa ng kaluluwa. Nakita mo ba? Ah, eksaktong-eksakto sa nai-record kong arranged version noon. Sino ba siya? Ang kinakanta niya ay yung pinaka-original na version na ibinigay sa akin ng anonymous na kompositor. Sino ka ba talaga? Josa Liu, bilang isa sa aming hurado, alam niyo po ang patakaran ng Masked Singing God. Hindi maaaring ibunyag ng mga mang-aawit ang kanilang pagkakakilanlan hanggang sa sila'y umalis sa entablado o manalo sa Grand Finals. Gusto ko sanang itanong, bakit itong kantang ito ang pinili mong awitin para sa paligsahan? Una, dahil fan po ako ninyo. Pangalawa, espesyal po sa akin ang kantang ito, kaya gusto kong kantahin ito sa entablado. Hindi natin masisisi si Josa Liu. Ako nga, curious na curious. Kung sino ba talaga ang concerned citizen ng Sioux City na ito? tama. Ang galing talaga ng mga kalahok sa laban ngayon. Una, nagbigay ng malaking impact si Wildgrass. At ngayon naman, biglang sumulpot ang concerned citizen ng Sioux City. Kaya ngayon, pakibigay naman po ang inyong komento sa concerned citizen ng Sioux City, mga hurado. 4 na salita, pagkakaisa ng kaluluwa. Dahil sa kanyang boses, may bagong pag-unawa ako sa kantang ito. Parang binigyan niya ng bagong buhay
ang awiting ito. Tama. Bilang orihinal na mang-aawit ng kantang ito, may sasabihin po ba kayo, Diyos Liu? Gusto kong malaman, bakit mo binago ang kantang ito ng ganoon? Naku, ang kinanta ko ay sarili kong arrangement. Nakalimutan kong binago na ni Liu Rusi ang kanta nang ilabas niya. Ang kantang ito ay gawa rin ng aking top-notch lyricist at composer. Pero, nagdagdag ako ng kaunting pagbabago nang ilabas ko ito. At ang kinanta mo ay ang orihinal na bersyon bago ko binago. Anong klaseng galawan yan? Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung bakit. Siguro, nagkataon lang. Sige. Ngayon naman, pakikuha na ang score mula sa ating mga hurado para kay Sucheng Reexin Shimin. Napakagaling ng performance ng kandidatong ito. Napakaganda ng boses niya at ng pag-intindi niya sa kanta. Kaya, ang ibibigay kong score ay 98 puntos. Tama. Sang-ayon ako kay Teacher na Ying. 98 puntos. Talagang napakagaling ng kanyang performance. Ang score ko ay 98 puntos. Lahat ng tatlong hurado ay nagbigay ng mataas na score na 98 puntos. Bihira lang mangyari ito sa programa natin. Congratulations, Sucheng Reexin Shimin. Salamat sa napakagandang pagtatanghal. Maari po kayong bumaba muna at magpahinga. At ngayon, pakisalubong naman ang susunod na performer. Nakita mo ba si Kuya Jiang? Hinanap ko siya sa lahat ng lugar. Wala siya. Hindi ba kayo magkasama? Kanina lang nasa backstage siya. Pinapakanta ako ng kanta. Tapos bigla na lang siyang nawala. Ibig mong sabihin, kanina lang siya nasa backstage? Hoy, Xiaonan, nandito ka pala? Kuya Jiang, saan ka ba talaga pumunta? Kanina pa kita hinahanap. Saan ba ako pumunta? Ang tagal kitang hinanap. Nag-CR lang ako. Hindi mo ako nakita? Hala, tingnan mo yung kandidato. Hindi talaga alam ng maasikaso na mamamayan na ito. Tapos na. Tulog na lahat sa ibabaw ng tubig. Sino yan? Si Jiang Shui. May gusto akong itanong sa iyo. Ano yon? Sa totoo lang, ang mga akdang inilathala ko nitong mga nakaraang taon, lahat yon ay mula sa isang anonymous na tao. Ipinadala niya ang mga akdang ginawa niya sa email ko, pero ₱1 lang ang royalty fee na hinihingi niya sa bawat akda. Sinubukan ko ring hanapin siya gamit ang mga connection ko, pero wala akong nahanap. Pero ngayon, ang maasikaso na mamamayan ng Sioux City na ito, nakapukaw ng interes ko. Anonymous na paglikha. Pinaghihinalaan kong ang maasikaso na mamamayan ng Sioux City na ito, ay siya rin kaya ang anonymous na... Sa palagay ko, hindi naman siguro. Kung ako yung anonymous creator na yon, paano ko kakantahin sa harap mo yung kanta mo? At isa sa publiko ko pa ang boses ko? Pero, itong napakasigasig na mamamayan, yung pagpapakahulugan at pagtatanghal niya sa kanta, ay halos kapareho ng style ng anonymous creator na ito. At yung boses niya habang kumakanta kanina, parang katulad ng sayo. Huwag kang magbiro. Pangatlong klase lang akong talent manager. Wala akong ganoong talento. Hoy, maganda naman yung performance eh. At ngayon, pakisalubong natin muli ang ating masigasig na mamamayan sa entablado. Oh, Ha? Xiaonan? Oo. Nasaan si Boss Xiao? Kanina lang, sinabi ni Xiao na may sasagutin siyang tawag. Sabi niya, galing sa Jiaodong Qingyun Company. May natitirang problema. Kailangan niyang pumunta sa Qingyun. Bakit ngayon siya tumawag? Pakiusap, ang ating mga hurado ay magbigay ng puntos sa kandidatong ito. Ang huling score ng kandidatong ito ay 90 puntos. Pagbati natin sa masiglang mamamayan ng Sucheng. Susunod, pakiusap, ang ating masiglang mamamayan ng Sucheng ay ilagay ang maskara ng kalaban sa pandurog.
Xiaonan. Ah. Maya-maya lang, makakalaban na siya. Kinakabahan ka ba? Naniniwala ako kay Jiang. Ibig mong sabihin, lahat ng ito ay galing kay Jiang Haochen? Oo, hindi ba ikaw ang nagbigay sa kanya? Kaya ngayon naman, pakiusap, ang kandidatong Wildgrass ay bumalik sa entablado para sa ating huling laban. Miss Liu, kailangan ko nang maghanda sa entablado. Hayaan mong makita ko. Ikaw, Mga manunood, mga hurado at mga guro. Ngayon na ang final round ng Masked Song God. Sa final na ito, ang mananalo ay pagpapasiyahan ng mga manunood at hurado kung sino ang magiging kampiyon. Okay. Ngayon, ibibigay na natin ang entablado kay Contestant Damo. Ang ganda talaga ng boses ni Damo, nabibighani na ako sa kanya. Oo nga, parang ang tinig ng langit ang kanyang boses. Nakakaengganyo. Napakagaling ng pagganap ni Contestant Damo. Napakahusay ng kanyang boses at pagpapahayag ng damdamin. Tama, sang-ayon ako sa sinabi ni Teacher na Ying. Ang kanyang pagkanta, napakahusay. malaki ang ipinagbago ng performance ni Damo. Naalala ko ang sarili ko noong nagsisimula pa lang ako. Yung kasimplihan at sigasig. Ang final score ni Contestant Damo ay 98 puntos. Ngayon naman, ating masisilayan ang pag-awit ng Concerned Citizen of Sucheng. Concerned Citizen of Sucheng, ikaw na ang susunod. Inaasahan naming magiging isang matinding laban ito. Mga hurado, mga manonood, may hihilingin ako. Anong hiling? Gusto kong mag-withdraw. Ha? Anong nangyayari? Bakit kaya? Bakit? Kaya? Bakit kaya? May lihim kaya? Maasikasong mamamayan ng Sucheng, anong sinabi mo kanina? Sinabi kong magbibitiw ako. Bakit? Anong dahilan? Magaling ka naman palagi. Bakit ka bibitaw? Sa totoo lang, may isang pangarap ako tuwing umaakyat ako ng entablado para kumanta. Ngayon, nagawa ko na iyon. Pero hindi pa tapos ang kompetisyon. Isinusuko mo ang isang napakagandang pagkakataon. Alam ko. Pero sa tingin ko, hindi ako kasing galing ni Yekao. Mas karapat dapat siyang manalo kaysa sa akin. Hindi. Ayokong manalo ng walang dignidad. Naipakita mo na ang kakayahan mo. Karapat dapat ka sa koronang ito. Hindi. Ayokong manalo sa kompetisyon ng ganito. Gusto kong makuha ang korona sa sarili kong pagsisikap. Hindi dahil sa pagbibigay mo. Sana nga. Pumayag kang matalo. Desisyon mo yan. Pero kailangan mo pa ring sumunod sa mga alituntunin ng programa namin. Ano? Patuloy ang kompetisyon. Ang pagbitaw mo ay katumbas ng pag-amin ng pagkatalo. At dahil talo ka na, dapat ni Yekao mismo ang magtanggal at durugin ang maskara mo. Si. Si Jiang Haochen yon? Yung ahenteng tinanggal ng Qingyu? Oo, siya nga. Ikaw nga. Kuya Jiang, paano nangyari na ikaw yon? Gusto ko sanang sabihin sa'yo pagkatapos mong manalo. Ipalabas agad ang pangungopya ni Jiang Haochen sa Qingyu Jugu. Gusto kong sirain ang reputasyon niya. Isang pangatlong klasing ahente, nagpapanggap na henyo,
Gagawin kitang basura sa putikan. Kaya, yung kanta, talaga bang? Ikaw, Jack? Ang tagal mo nang nandito sa tabi ko. Bakit? Noong panahong yon, hindi ako karapat-dapat sa'yo. Mga hurado, paki-anunsyo na po ang huling resulta. Siya nga yun. Siya nga yun, nangopya sa aming music library ng Qingyu. At ginamit yon para kumita. Ang ganitong klasing tao. Illegal yon. Paano siya naging ganitong klasing tao? Yang Haochen. Sa wakas, nahuli na namin ang lahat ng kalokohan mong ginawa sa Qingyu. Ninakaw mo ang music library ng Qingyu at ibinigay mo ng palihim kay Liu Tianho. Kasinungalingan yan. Song Liang, nagsasabi ka ng katarantaduhan. Ano? Ako ang nagnakaw? Pakita mo nga ang ebidensya. Ebidensya? Ipapakita ko sa iyo. Ito ang ebidensya. Ang mga kantang ito ay malinaw na pag-aari ng kumpanyang Qingyu, pero lahat ay ibinigay niya ng palihim kay Liu Tianho. Ako ang sumulat ng mga kantang ito. Ikaw ang sumulat? Bakit nakapangalan sa Qingyu ang copyright? Nitong mga nakaraang taon, ako ang nagpadala ng mga kantang ito ng Anonymous. Kay Liu Rusi. Paano naging sa Qingyu? Anonymous kay Liu. Sabi niya, Anonymous na ipinadala kay Liu Rusi. Talagang ginagawa mo kaming tanga. Ang copyright ng mga kantang ito ay nakapangalan sa Qingyu. Ang ginawa mo ay pagtataksil sa kumpanya. At ikaw, Liu Rusi, alam mong ang copyright ng mga kantang ito ay sa kumpanya namin? Tinanggap mo pa rin ang submission niya. Hindi ba't pagtulong sa masama ang ginawa mo? Huwag kang magsalita ng ganyan dito. Mas alam ko kaysa kanino man ang copyright issue ng mga kantang ito. Nang ipadala niya ng Anonymous sa email ko, walang anumang nakasulat na may kinalaman sa Qingyu. At hindi ko nga alam na si Jiang Haochen pala ang Anonymous na nagpadala sa akin. Liu Tianho, narito na ang lahat ng ebidensya. Hanggang kailan pa kayo magkakaila? Kung sinasabi mo na ang mga kantang ito ay galing sa Qingyu, ipakita mo nga sa amin ngayon para marinig ng lahat? Sige ngayon, ipakita natin sa lahat ang tunay na mukha ng Jiang Haochen. Tunay na mukha. Ito talaga ang kanta ni Liu Tianhao. Hindi ba talaga si Jiang Haochen ay isang magnanakaw ng kanta? Maari siyang makulong dahil dito. Ano ba talaga ang nangyari? Narinig naman ng lahat, ang mga kantang ito ay pag-aari ng Qingyu pero ninakaw niya at ibinigay sa Liu Rusi. Huwag mong kalimutan, ang mga kantang ito ay nailathala na ni Liu Rusi Kong. Ang copyright ng mga kantang ito ay pag-aari ng Qingyu. Bakit siya ay maaaring mag-perform at mag-publish nito? Tama? Ito ay ninakaw ninyong dalawa. Tanong ko sa iyo, gaano karami ang hindi nailathalang kanta ng Qingyu? Ang ganitong klasing kanta, wala talaga sa Qingyu. Dahil lahat ng kanta sa music library ay ninakaw mo. Mali ka. Marami pa akong natitira. Xiaonan, nandyan pa ba yung binigay ko sa'yo? Ipakita ninyo sa mga hurado ang mga lyrics na ito?
Huy, parang pamilyar yung lyrics pero wala akong narinig na kahit isa. Isang linya. At saka, magaling talaga yung pagkakasulat ng lyric. Kahit na may mga salitang ito, kahit na may mga kanta, hindi nito maitatanggi ang katotohanang nangopya ka. Katotohanan. Mga kaibigan, lahat ng lyrics na ito ay gawa ko, at karamihan dito ay hindi pa nailalathala. Ang mga lyrics na ito, siya ba talaga ang sumulat? Song Liang, tanong ko sa'yo, hindi mo ba sinabing lahat ng kanta ay kay Ching Yu? Bakit hindi mo pa nakita ang mga lyrics na ito? Ako. Natalo sa kompetisyon, kaya nag-aakusa ng walang basehan. Gusto mo ba akong siraan sa ganitong paraan? Gago ka, Jiang Haotao. Maghintay ka. Kapag dumating na ang testigo, ano pa ang sasabihin mo? Ipatawag mo siya. Tanong ko sa'yo, ikaw ba ang sumulat ng mga kantang ito? Huwag kang mag-alala. Ngayon, ipaglalaban ko ang hustisya mo. Z. Gusto mo ng ebidensya? Sige, ipapakita ko sa inyo ngayon ang mas marami pang ebidensya. Tagapagpasimuno, pwede bang makahingi ng gitara? Walang problema. Ngayon, kakantahin ko ng live ang isang kanta kong hindi pa nailalathala. Pakinggan ninyong lahat. Ikaw din, makinig kang mabuti, tingnan mo kung ang kantang ito ba ay... Ang ganda talaga. Oo nga, ang ganda talaga ng boses ni Jiang Haochen. Nakakahawa. Ang ganda talaga ng boses niya. Ang galing mo talaga. Napakagaling talaga ng pagkanta ni Jiang Haochen at naiparating niya ang tunay na damdamin ng kanta. Tama. Tulad ng sinabi ni teacher na napakaganda ng lyrics ng kantang ito. Maaari itong maging klasiko. At maganda rin ang pagkanta mo. Song Liang? Ano pa ang masasabi mo ngayon? Tatanungin kita ulit. Ang mga kantang ito, sigurado ka bang hindi mo sinulat? Ako. Hindi ka pa rin ba susuko? Ano pa bang dahilan ang hahanapin mo? Nagdadahilan ka lang. Ayaw mo pang sumuko, di ba? Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kakanta pa ako ng ilan. At ang mga kantang ito ay hindi pa nailalathala. Tingnan natin kung ang mga kantang ito ay ang sinasabi mong copyright ni Ching Yu. At saka, syempre, ang mga kanta ko ay hindi pa nailalathala. At marami pa.
Hoy, ito, ilang kanta na ba ito? Mga 30 hanggang 40 kanta na siguro. Bawat kanta rito ay klasikong awitin. Paano magagawa ng taong ganito kagaling na magnakaw ng gawa ni Piao Chian? Mangyayari bang magnakaw siya? Ako. Hindi ko na kaya. Wala akong kinalaman diyan. Talagang wala akong alam. Siya. Binigyan niya ako ng 200 piso. Para sundin ko siya. Wala akong kinalaman. Kalakaran. Tumayo ako. Ikaw. Hanap ka ng iba. Ayoko na. Ayaw ko na. Walang hiya talaga ang taong to. Kumuha lang ng kung ano, nang aabala na. Tayo, paalisin na natin sila. Walang hiya. Talagang walang hiya. Song Liang, umalis na ako sa Qingyun, pero ginagawan mo pa rin ako ng problema sa likuran. Ako. Nagbibiro lang ako. Nagloloko? Si Dina, ikaw rin ang nag-utos sa kanya, di ba? Song Liang. Ang nangyari ngayon, kakasuhan ka ng abogado ko. Ikaw, malubha mong nilabag ang aking karapatang magkaroon ng magandang reputasyon. Mga manonood. Nag-report na ang production sa pulis para sa mga sinadyang gulo sa pagre-record. Tuloy ang kompetisyon. Ngayon, pakianunsyo ng mga hurado ang huling resulta. Okay? Kahit na umatras ang concerned citizen na si Su Cheng, ang galing ni Wildgrass ay walang duda. Kaya naninindigan akong ibigay sa kanya ang 99 points. Tama. Pananatilihin ko rin ang orihinal kong score. Karapat dapat si Wildgrass sa championship na ito. Inihahayag ko, ang grand champion ng Masked Singer ngayong season ay si Wildgrass. Lilian Sheng, Li Tzi, How, Lilian? Cheng. Pero, Kuya Jiang, mas magaling ka talagang kumanta kaysa sa akin. Bakit ka umatras? Huwag mong kalimutan, kung hindi ako sasali, sino ang makakakita sa'yo? At ito ang ating stepping stone. Huwag mong sayangin. Jiang Haochen? Congratulations. Ha? Anong nangyayari sa kanila? Anong ibig sabihin nito? Kaya bakit mo ako itinago? Sa lahat ng mga taong ito. Sa lahat ng mga email na ito. Alam mo namang gaano ako katagal naghintay sa kanya. Hindi ba't sinabi ko na kanina, hindi ako karapat-dapat sa'yo? Isa lang akong trainee noon, ikaw ay isang signed singer na. Sumusulat ako ng kanta. Nagsusulat ng kanta para lang mapansin mo ako. Tapos, naging superstar ka pa? Anong sasabihin ko? Tapos? Kaya hinayaan mo lang akong paulit-ulit na maghanap kung sino ba itong misteryosong songwriter. Paulit-ulit na naghintay ng reply niya tuwing magpo-post ako ng kanta, hindi ba? Alam mo ba talaga? Namuntik na akong pumayag sa arranged marriage ng kumpanya dahil sa kakahintay sa kanya. Puno ng mga reporter sa labas. Hayaan mong kuhanan nila ako. Matagal ko nang gustong umalis. Dito. Kuya Jiang, may grupo ng mga report. Sila? Nagkikiss sila. Hindi ba sinabi ni Kuya Jiang na katrabaho lang niya si Ate Liu? Dito. Kuya Jiang, Dumating na talaga ang mga reporter. Oy! Hayaan mo silang kumuha ng litrato. Sawa na ako. Ayaw ko nang magtago. Kung magpahayag ka ng relasyon ng ganito, sisirain mo lang ang kinabukasan mo. Wala akong pakialam. Liu Tianhao, tanong lang po,
Kayo po ba ni Jiang Haochen ay may relasyon sa ilalim ng lupa? Magpapakasal at magkakaanak ba kayo? Kailan kayo nagsimula? Hindi ganun ang iniisip ninyo. Oo, tama. Kami ay nagde-date. Natalo. Makinig kayong lahat, yung kanta. Ako ang humiling sa kanya na isulat iyon. Siya. Ako rin ang nanligaw sa kanya. Kaya pakiusap, huwag na kayong gumawa ng chismis. Gawin mo ito ng isang araw. Si Jiang Haochen nang agaw ng pwesto sa pamamagitan ng patakaran sa ilalim ng mesa kasama ang isang diva. Ang ganda ng pamagat na ito. Kayo ba magpapakasal ba kayo? Kailan kayo nagsimula? Magpapakasal at magkakaanak ba kayo? Ina-announce ko. Mula ngayon opisyal nang itinatag ang Liu Rusi Studio. Ako ang magiging CEO at ang kanyang eksklusibong manager. Ang penalty ng brand, ipatutupad ng mahigpit ayon sa kontrata. Kung ipagpilitan nilang bawiin ang pondo, diretsyong kasuhan ng legal. Ha? Anong nangyari, Boss Jiang? Unang araw mo pa lang bilang CEO, nag-aalala ka na agad? Ikaw, ang gaan-gaan ng loob. Yung trending issue mo, buong araw kang nasa listahan. Hindi mo ba nakita? Liu Rusi, nagdeklara ng pag-ibig, nag-aalma na ang mga endorser mo. Hayaan mo sila, hindi naman ako walang pambayad. At saka, yung mga kanta mo, benta lang ng 2, mabubuhay ang studio ng 10 taon. Boss Jiang, ang pagitan ng negosyo at personal. At saka, yung finals ng Masked Singer sumira ng rating record. Tumalon ng higit 10 beses ang halaga ni Xiaonan. 3 variety show ang nag-aagawan para kunin siya. Ano ang plano mo? Hayaan muna nating magpalamig. Bala ko sa susunod na buwan, maglabas muna siya ng EP. Gamitin natin yung hindi pa nailalabas na bersyon ng Mahal na Mahal Kita bilang main song. Pero kailangan mong bantayan siyang mag-ensayo. At saka, ngayong gabi, samahan mo akong makipagkita sa isang tao. Tara na! Yung tao roon, si Boss Joe ng Golden Entertainment. Mamaya, magpanggap tayo. Talagang mabilis kumilos si Liu Tianhao. Kahit sa pag-ibig, napaka-public. Ikaw na siguro yung henyong talent manager? Sobra naman po. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Ang Xinhua Company ay handang magbigay ng dobleng signing fee. Basta pumayag lang si Miss Liu, pwedeng pumili ng proyekto. Sa mga nakaraang taon, maaari kang magpatuloy bilang hero sa likod ng tanghalan. Boss Joe, ganito po kasi. Ako po kasi, medyo ganid, pera. At tao, gusto ko pareho. Masasiguro mo ba na si Jiang Haochen sa Star Emperor, hindi mapapalitan ang desisyon niya? Mukhang hindi na mapag-uusapan ang ating pakikipagtulungan. Ako ang bahala sa pagkain. Waiter, bigyan mo si Boss Joe ng isang basong 82-year-old Lafite. Hindi ko alam kung magugustuhan ako ni Boss Joe. Miss Xiaonan, nagtataka ako. Ano ba ang basehan mo para isipin na ang Xinhua Company ay pipirma sa isang baguhan na pinalaki ni Liu Rusi? Dahil ba sa dala kong traffic mula sa Masked Singer? Naka 1 billion ang topic reads ko nung gabi ng finals. Top 3 sa super topic ranking. At saka,
Si Jungke lang ang nakakaalam ng password sa song library ni Sister Liu. Hahaha, kabataan. Malaki ang ambisyon mo. Pipirmahan natin siya. Bilang regular sa variety show ng Brand S sa Taganit, 1 taon. Tungkol naman sa song library, depende yan sa sinseridade mo. Wait, Ano yun? tingnan mo nga ito. Halimbawa, pag iniisip mo, Sina, paulit-ulit na lang yang mga linyang yan ang alam mo. Kesa nakatutok ka dyan, mag-isip ka na lang kung paano i-renew ang kontrata sa L Jewelry. Kahapon, nagpadala ng sulat ang CEO nila sa assistant ko. Sabi, gusto nilang pag-isipang muli ang partnership. Nakapag-set na rin ako ng meeting sa kanila kaninang hapon. Pero, Huh? sandali lang. May problema si Xiaonan. Kagabi sa victory party, umalis agad siya nang hindi man lang umiinom. Baka naman siya ay... Ano? Nakasira sa imahe ng brand ang pagiging hayag ng relasyon ni Ginang Liu. Maliban na lang kung pumayag kayong kumanta ulit yung damong ligaw na yon at umabot sa target ang benta, saka lang kami sasali. Imposible. Hindi gamit pang marketing ang kanyang mga kanta. Ginoong Jiang, kailangan mo munang may puhunan bago ka magmayabang. Ang studio nyo ngayon, Ganon ba? Sa pagkakaalam ko, 32% ng benta ng Elpai Jewelry noong nakaraang taon ay dahil sa aking pag-eendorso. At saka, ang problema sa buwis ng kumpanya ninyo, kapag nahuli kayo, Binibining Liu, huwag kang magpakapal. sasabihin ko sa'yo, ang mga taong ganyan, hindi mo pwedeng kausapin ng mahinahon. Hui, Xiaonan, Xiaonan, hui, hahanapin sana kita. Kuya Kiang, ayokong mabuhay magpakailanman bilang obra mo lang. Nangako ka noon na gagawin mo akong susunod na diva. Pero ngayon, siya lang ang nasa isip mo. Ikaw, mas gugustuhin mo pang maging kalakal sa New Emperor kaysa dito? Panoorin kayong maglambingan. Hindi ba't ginagamit natin ang Hongqi para buuin ang sariling ira mo? Ano bang ibig mong sabihin? Ang era ko. Sa paningin mo, ang era niya lang ang importante. Xiaonan, Xiaonan! Alam mo ba kung gaano karaming trabaho ang isinantabi niya para sa'yo? Nagpuyat siya para mag-edit. Hindi ko kailangan ng katulong. Binigyan nila ako ng practice room at top-notch styling team. Hindi yung palaging nakakulong sa recording studio mo bilang kapalit. gusto mo bang pilitin siyang umiyak? Hindi. Xiaonan, mas alam ko ang mga pamamaraan ni Zhou Chuanhui kaysa sa'yo. Hindi niya talaga gustong pasikat ka. Gusto lang niya ang lyrics ni Zhang Haochen. Eh ano naman, kahit papaano, nakikita niya ang halaga ko. Xiaonan, Huwag ganito! Simula nang tanggap niya ang Xinhuang tama ang lahat ng ito. Guru Xiaonan, ako na ang maaga. Pagkapirma, ipadala mo sa akin ang trending file. Sa hapon, i-anunsyo na ikaw ang pangunahing bisita sa Dingfeng Duihue. Gusto ko munang makita ang listahan ng resources. Katapusan ng taon na SG at Sung Yi, pag-e-endorso ni Bing She. At saka,
Yung press release na magpapasira ng reputasyon ni Jiang Haochen. Ikaw? Ayaw mo rin namang manatili sa anino niya magpakailanman, di ba? Gusto niyong sirain siya. Siya ang humaharang sa daan mo. Pumirma ka na. Ito na ang huling pagkakataon mo. Mi Shuja. Ang Yu Huang Entertainment, nag-udyok ng paninirang puri at pagnanakaw. Kumpleto ang chain of evidence. Welcome ang buong internet na magbantay. Ikaw, kayong lahat. Niloko ninyo ako. Niloko ninyo ako. Ang laman ng USB flash drive na yon ay virus file. Ang totoong password, ikaw ang naglagay. Bakit hindi mo ako pinalabas? Dahil nangako ako sa'yo. Na ilalabas kita. Pero, itong mga kanta, Heto. Hi! Ito yung mga tinago nitong tangang to sa'yo nitong 2 taon. Mula nung unang beses kang pumasok sa recording studio at wala sa tono, hanggang sa huli kang nanalo. Siya! Lihim niyang ni-record lahat ng practice audio mo nitong 2 taon, tapos isa-isa niyang binago ang tono para sa'yo. sagipin ka. Mali ako. Liu Qian, pasensya na. Huwag kang umiyak. Itong recording studio, 8,000 isang oras. Mag-practice ka ng maayos. Tingnan mo muna ng maayos. Ha? Hindi. Yung bayad sa recording studio ngayon, isingil mo sakin. At saka, ngayong gabi, pumunta ka sa bahay para mag-practice ng script. Anong script yon? Para sa kasal? Ikaw na. Anong nangyari? Nababahala ka pa rin dahil kay Xiaonan? Natatakot akong masaktan siya muli. Ngayon, ginamit siya ng bagong emperador. Muntik na siyang maligaw ng landas. Sina? Hindi ba't na-realize na niya ang pagkakamali niya? Binigyan mo rin siya ng pagkakataon. Tiyak na pahahalagahan niya yon. Ikaw, kamusta naman? Kumusta naman ang usapan sa Alpine Jewelry? Nakausap ko na sila. Pumayag sila. Pero kailangan kong sumali sa isang promotional event nila sa susunod na buwan. Sa susunod na buwan? Oh. Hindi maganda yon, di ba? Puno na ang schedule mo sa susunod na buwan. Okay lang. Isipin na lang nating regalo sa mga fans. At para naman ito sa pag-unlad ng studio, kailangan natin ng mas maraming collaborations. May punto ka. Ako na ang bahala. Alam kong napakalaki ng pressure sa'yo nitong mga nakaraang araw. Pero okay lang, nandito naman ako. Sabay tayong lalaban. Oo nga, nandito naman ang Reyna Liu. Wala akong kinakatakutan. Kuya Jiang. Kuya Jiang. Lecture. Hindi. Ikaw bang tumawag sa akin? Wala lang, lumapit ka na. Lumapit? Para sa akin ang album plan na ito? Ang ganda naman ito. Kung hindi para sa iyo, para kanino pa? Ito ay pinaghandaan naming mabuti ni Ate Liu para sa iyo.
Sana sa pamamagitan ng album na ito, ay tuluyan ka ng maitatag sa industriya ng musika. Pagsisikapan ko. Hindi ko sasayangin ang inyong tiwala. Naniniwala ako sa'yo. Tingnan mo, magaling kumanta ang ating Xiaonan, at maganda ang potensyal. Mabilis lang, magiging susunod na diva ka na. May tiwala ka ba? Meron? Salamat Kuya Jiang. Salamat din kay Ate Liu. Gagalingan ko. Sige. Tingnan mong mabuti. May iba pa kaming usapan ni Ate Liu. Isara mo ang pinto. Ako. Talaga. Sa loob ng ilang daang taon. Hoy! Ang galing ni Liu sa entablado, di ba? Oo, siya ang gusto kong maging. Kagaya ako sa araw, magningning at magliyab sa entablado. Bukas, ikaw naman ang bida. Kaya magpakalakas ka. Oo, gagawin ko. Kagaya ako kay Liu Jianing, maging isang tao na. Tinitingala ng lahat. Oh, Wow. Ang ganda. Ang ganda. parang hindi ko na kaya. Ang daming tao. Paano kung makalimutan ko ang mga linya ko? Anong hindi mo na kaya? Hindi ba't para sa sandaling ito lahat ng pagsisikap mo? Ate Nan, ikaw ang pinakamagaling. Maniwala ka sa sarili mo. Nandito kami sa harapan para sumuporta sa'yo. Sumusuporta kami sa'yo. Tama. Isipin mo na lang na ibinabahagi mo ang iyong kaligayahan sa lahat. Lakad na! Siya. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa patuloy ninyong suporta at pagpapalakas ng loob. Sa wakas, nakatayo na ako sa entablado at natupad ko na ang aking pangarap. Nais kong sabihin na hindi ito magagawa ng walang suporta ng dalawang tao. Jiang, Liu. Kung wala kayo, wala ako sa kinaroroonan ko ngayon. Kayo ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. And nais kong anyayahan sila na makibahagi sa akin sa espesyal na sandaling ito.
Nais kong anyayahan sila na makibahagi sa akin sa espesyal na sandaling ito. Pakipalakpakan natin sila, pataas ng entablado. Luz, pakakasalan mo ba ako? Sa totoo lang, sa mahabang panahon na ito, ang pinakamahalagang tao sa puso ko, ikaw pa rin ang laging nandyan. Ngayon, sa espesyal na entablado ni Xiaonan, pwede bang magtanong? Talaga? Liushi, pwede bang pakasalan mo ako? Oo naman. Ngayon ang pinakamagandang sandali sa buhay ko. Salamat sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, at sa aking mga tagahanga. Salamat sa inyong patuloy na suporta at pagdamay. Sa susunod naman, patuloy akong magsisikap upang magbigay ng mas maraming magagandang obra bilang pagtanaw sa inyong pagmamahal. Maraming salamat sa inyong lahat. CEO! Ahaha. Huwag kang magsalita, magaling talaga ang performance ni Xiaonan ngayon. Ako. Sakto lang. Ang sinabi niya ay napakatapat. Sobrang perpekto talaga ngayon. Salamat sa inyo, Kuya Jiang, Ate Liu. Ano bang sinasabi mo, silly girl? Karapat-dapat ka sa lahat ng ito. Oo nga, kami naman magiging pamilya na tayo mula ngayon. Ano man ang gawin mo, susuportahan ka namin. Alam ko pagsisikapan ko hindi kayo bibiguin. Sakay na! Heto na. Para hindi kayo masyadong mapansing, espesyal akong nagrenta ng isang simpleng haha. Alis na tayo.